Mga ka-Republic, isang malaking 19-0 run ang ginawa ng SMB sa fourth quarter pero naitakas pa rin ng Tok and Tex ang manipis na panalo sa Game 1 ng Best of 7 Philippine Cup Finals. Ang malaking comeback win sana ng San Miguel na bawi pa ng tropang 5G. Habang ginagawa natin ang bidyong ito, nag-uusap-usap pa ang mga opisyalis ng team kung ano ang susunod nilang hakbang. Kung hindi na-nullify ang dunk na iyon ni Mutaw Tua, ang SMB sana ang uuwing mas masaya. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, ang isang napakagandang laban na bahiran ng kontrobersya. Matapos ang isang dunk ni Mutaw Tua, nakuha na ng San Miguel ang kalamangan 98-97. Nagsasaya na ang bench ng SMB pati na ang kanilang mga fans. Ilang segundo na lang ang layo ng Beermen para makumpleto ang big comeback win. Mula sa 24-point deficit, ngayon sila pa ang magbubulsa ng panalo. 98-97. Ilang segundo na lang ang natitira sa game clock. Lingid sa lahat, nag-i-initiate na pala ng review ang technical committee sa utos ng mga table officials. And after ng review sa isang dead ball situation, ini-announce ng PBA Barker, ang dunk daw ni Mutaw Tua ay nullified dahil daw sa nagkaroon ng offensive interference. Agad natapos ang ilang segundong pagsasaya ng mga fans ng SMB. Ang bench naman ng TNT kasabay ang kanilang mga supporters ang nagsigawan sa tuwa na hindi naman katakataka. Naagaw na sana ang panalo na ibalik pa sa kanila. Sa pagsisimula ng Game 1, napakaganda agad ng laro ng mga bataan ni Chot Reyes. Mainit agad ang shooting ng tropang 5G sa pangunguna ni Jordan Heading. Maagang kumukonekta ang kanilang outside shots at mukhang di talaga makakaporma ang SMB. Obviously, nasa legs pa rin ng Beermen ang pagod dahil umabot sa Game 7 ng semifinal series nila kontra sa Ginebra. Samantalang may isang linggong pahinga ang tropang 5G na mas maagang pinatiklop ang kalabang rain or shine. Naglaro na rin si RR Pugoy at obviously fresh na fresh ang Cebuano Gunner dahil matagal-tagal siyang hindi ginamit ni Chot Reyes. At sa kanyang pagbabalik, muling nakumpleto ang double barrel shotgun ng TNT. Sa first half pa lamang, 2 4-pointers agad ang itinarak ng Far Eastern University product. Nang matapos ang first half, lamang ng 20 points ang Tok and Tex 61-41. Halos wala pa ring pagbabago sa takbo ng laban pagpasok ng second half. Makakahabol ng konti ang SMB pero muling naiiwanan. Very effective si Kelly Williams na itulak si Junmar Fajardo palayo sa comfort zone nito. Ngunit laging darating ang oras na ididikta ng 8-time MVP ang presence niya sa shaded lane. Sa fourth quarter, nagsimulang gamitin ng SMB ang kanilang bread and butter sa All Filipino. At ito'y walang iba kundi dalhin ang laban sa loob sa opensang nakaangkla kay Dakraken. Dahan-dahang tinibag ng Beermen ang malaking lamang ng TNT sa pagtutulungan ni CJ Perez, Chris Ross, Don Trollano, Mutaw Tua at Junmar Fajardo. Isang malaking 19-0 run ang ginawa ng mga bataan ni Leo Austria laban sa TNT squad na ilang minuto lang ang nakakaraan ay umaapaw ang kumpiyansa. Parang natunaw ang kumpiyansang iyon habang nananalasa ang opensa ng SMB hanggang makuha na nga ng Beermen ang lamang. Nakasagot si Pugoy kaya balik sa TNT ang trangko. At matapos mag-time out ang SMB, isang aggressive play mula kay Mutaw Tua ang nagpabalik ng kalamangan sa SMB 98-97. Nauubos na ang oras at frantic ang TNT squad na makapag-manufacture ng puntos sa last possession. At muntik nang maagaw ni Chris Ross ang bola mula kay Jordan Heading. Nag-agawan sa bola ang dalawa kaya napituhan ng jump ball. With just 6 seconds at jump ball situation pa, mahihirapan na ang TNT na makapag-set ng play. Nagsasaya na ang mga fans ng SMB.
Pero sa dead ball situation na iyon, parang gumuho ang mundo ng San Miguel. Ini-announce ng PBA Barker, nullified ang dunk ni Mutaw Tua kaya babalik ang kalamangan sa TNT 97-96. Nagpalakpakan, nagsigawan ang TNT camp. Dismayadong-dismayado ang Beermen lalo na ang 5 nasa loob ng playing court. At nang gawin na ang jumble, nakuha pa ng TNT. Napilitan ang Beermen na magbigay ng foul kaya 2 charges pa ang ibinigay kay Calvin Oftana na pareho nitong naipasok kaya naging 99-96. Sa 3 segundong natira, nabigo na ang SMB na maka-score. Isang malaking comeback win sana na nauwi sa wala. Sabi ng mga SMB team official, ang technical committee raw ang nag-decide ng resulta ng Game 1 para sa kanila, komento ng dismayadong si Al Francis Chua, SMC Sports Director. Of course, hindi rin naman natin pwedeng sisihin ng kampo ng TNT. Ni hindi nga sila nag-request ng review, although sabi ni Chot Reyes, agad daw nilang naisip ng kanyang coaching staff na may offensive interference ang dunk na iyon ni Mutaw Tua. Ngayong araw, magdi-decide ang mga team officials ng SMB kung ano ang kanilang magiging hakbang. Mag-uusap-usap daw sila kung maghahain ba sila ng protesta. Hindi ordinaryong laban ang Game 1 kagabi. Bahagi iyon ng torneo kung saan naghahangad ang SMB na muling makapaghari sa All-Filipino Conference, samantalang Grand Slam title naman ang punteriya ng Tok and Tex. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout sa iyo, Jigs Carido. Piso raw manalo ng barko. SMB siya, sabi niya. Sa iyo rin, Borlagatan Donald. Mula naman dyan sa Singapore. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Sa iyo rin, Merson Kabadi Vlog. Mula naman sa Oman. Salamat sa suporta, kabayan. Ingat lagi. At sa iyo rin, Sahara Higia. Good luck daw sa SMB. Pigilan nyo ang Grand Slam ng TNT, sabi niya. Sa iyo rin, Malyari Mascarinas, shout out sa iyo, idol. Salamat sa suporta. At sa iyo rin, Arthur Sabari, high blood daw si BGR. Sa iyo rin, Leslie Navarro, hindi raw kaya ang TNT. At sa iyo rin, si Sil Gaetano, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.